Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang kwento ng lungsod ng Bacolod at ang tanyag ng Mascara Festival. Narito si Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Nitong nakaraang October 10 to 12, 2014, isinagawa ng DLSU Manila History Department at ang University of St. La Salle, Bacolod Political and Social Science Department ang National Teacher Training Workshop para sa araling panlipunan sa lungsod ng Bacolod. Salamat po sa mga taga-Bacolod at sa lahat na nagsipagdalo. Ang Dakbanwasang Bacolod o lungsod ng Bacolod ang kabisera ng Negros Occidental na noong 2008 ay nagtamo ng ranggong number 1 Best Place to Live in the Philippines sa isang survey ng Money Sense Magazine. Ang pangalan ng lungsod ay nagmula sa salitang Bacolod na lumang katagang Ilonggo para sa maliit na burol. Noong panahon ng Himagsikan, nagtagumpay laban sa mga Espanyol doon ang mga general na sina Aniceto Lacson at Juan Araneta. Noong November 5, 1898, ang mga Negrense revolutionaryos na mga itak at pinatulis na kawayan lamang ang mga armas ay nakubkob ang kumbento at Palasyo Episcopal kung saan napasuko nila si Coronel Isidro de Castro y Cisneros, 10 ng kanyang mga armadong kasadores at mga gwardiya civiles. Mula November 1898 hanggang February 1899, nagkaisa ang dalawang lalawigan ng Negros upang buuin ang kantonal na Republika ng Negros na pinamunuan ng mga halal na Pangulong Aniceto Lacson at Juan Araneta bilang Ministro de Guerra. Ngunit, nasakop din ng Negros ng mga Amerikano. Noong October 19, 1938, sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 404, pinasinayaan mismo sa presensya ng Pangulong Manuel Quezon ang pagiging chartered city ng Bacolod. Ang makasaysayang petsa na ito ang pinagdiriwang tuwing ikatlong weekend ng Oktubre bilang Mascara Festival. Nagsimula ang tradisyon na ito dahil sa dalawang pangyayari. Tandaan na ang pangunahing industriya ng Negros ay ang kanyang mga naglalakiang asyenda ng asukal. Ngunit, bumagsak ang bentahan ng asukal sa ibang bansa noong 1980. Noong taong ding yon, April 22, maraming Negrense ang namatay, kabilang na ang ilan sa mga mayayamang pamilya sa paglubog ng inter-island vessel MV Don Juan nang bumangga ito sa tanker na Tacloban City. 700 ang nasawi sa trahedya. Nawawala na ang nakilalang pagiging fabulous ng mga taga-Negros. Upang ibalik ang matamis ng ngiti ng mga taga-City of Smiles, nagpasya ang mga alagad ng sining, ang pamahalaang lokal at ang mga mamamayan na magkakaroon ng isang festival na magbibigay ng mensahe sa mga tao na kayanin ang mga pagsubok na ito sa kabila ng lungkot. At nabuo ang maskara. Mula sa salitang mas, mga tao, at cara na sa wikang Espanyol ang kahulugan ay muka. Mula dito nabuo ang salitang maskara na sinusuot ng mga tao habang sumasayaw. May mga malalim na nagbasa na sa kabila ng pagbabalik ng pagiging fabulous ng mga taga-Bacolod dahil sa maskara, tila ikinukubli ang katotohanan ng kasaysayan ng eksploitasyon ng mga asyendero at ang kahirapan ng buhay sa Negros. Mga mukhang itinatago ng mga maskara. Kailangan tugunan ang ugat ng problema sa kawalan ng kaginhawaan ng bayan. Ngunit, maganda rin naman na sa kabila ng lahat ng kahirapan, may maganda pa rin tayong imahe sa ating sarili na hinaharap natin sa mundo bilang ating pagkakakilanlan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.